Okay, magandang hapon ho. Kamusta po kayo, Pastor? Sa awa ng Panginoon ay sa maayos naman na kalagayan. Amen. Pastor, nandito po kami para yun po sa interview po ng ating 75th church anniversary. Kaya purihin po ang Panginoon. Wow. Aming nakasama. Matanong ko lang po, kayo po ay, ilan taon na po kayo, Pastor? Okay lang po. Sa ngayon, Ako. pagkasama yung gabi at araw, going 61 na next year. Nag-60 ako nung September 8. Ah, 61. Congrats po, Pastor. Isa ng ID ulit. Meron na, may ID na. Dumagdag na ID. So, ayun po, kayo po ay naging manggagawa ng church po, ng Inikbulan po. Yes, nanginig. Pastor, kung sa pagkakatandaan ng mga ano pong year yun? Year 89 to 1994. O 94, October, I think, or November. At ano yun po yung buwan? Yung 1994. 1984. So, pwede niyo po ba ikwento sa amin, Pastor, yung inyong pag-uumpisa sa Inikbulan? Ano po ang mga, paano po kayo naging pastor sa Inikbulan? Meron po ba nagsabi sa inyo? Okay. Fresh graduate ako noon ng Baptist Bible Seminary and Institute. December, kami kinasal ni Mrs. noon, and then I think mga summer yon, naghahanap sila ng pastor. Wala kasing pastor yung Inikbulan Fundamental Baptist Church. Through Kapilo ang tawag namin. Tatay Pilo ay naghahanap sila. So, ako'y kanila pong nakita. At hindi ko na, basta may dumating sa akin na na letter. Call, So, that time po, senior pastor kayo ng church. Yes. Tama po ba? Yes. Okay. So, ano po ang, meron po ba kayong maikikwento na core memories or hindi nyo malilimutan na pangyayari sa church na nakakatawa man yan o nakakatakot man yan o kung ano man? Masaya po yung aking mga unang taon doon sa Inikbulan Fundamental Baptist Church. Noon hindi pa ganyan kabisi yung Inikbulan. Tuloy pag alas 6, napakatahimik na yan na lugar. Halos tapos kami, pagpupunta ng bayan, kailangan ay sa umaga. Kasi pag medyo hapon na, ay bibihira na yung sasakyan pa bibiyahe, babalik ng Inikbulan. Pero ano bang mga hindi kong makakalimutan doon? Siyempre, masaya. Dahil ako'y magkakapalagayang loob ko din yung mga kapatiran doon na halos kasi yung Inikbulan, halos kapareho din ng aming lugar sa Palawan. Oo, sa probinsya na ibig sabihin. Kaya hindi sa akin, hindi na bago yung ganun lugar. So, kung wala naman po kayong mga bagong experience nung time na naging pastor kayo sa Inikbulan, wala kayong experience na kahit na anong something special na naglakad ng malayo or yun nga, maraming Bible study, ano po ba ang sitwasyon? Okay, pag sa Bible study lang, marami kaming napupuntahan sa Talaibon, Ibaan, kami nila Mamay Idong, lalo lang Mamay Idong. Tapos dito sa may papuntang Muson, merong, ewan ko anong lugar yun, Pacifico. Basta yung Pacifico ata, yung pag ganon, after Muson, Santa Teresita. Lagi kong kasama lagi noon ay ang Mamay Idong. Sa Talaibon, nakasama din namin si Pastor Amando De Rojas saka Sister Edith. Naka-stay sila doon ng ilang taon. Nagkaroon ng gawain doon sa Talaibon. Pero later on, parang na-endorse na yun kasi may nag-start ng work sa town proper. So, in-endorse yung mga believers doon. So, ang tema po kasi natin ngayon, Pastor, sa anniversary ay Enduring Faith, Lasting Legacy. Okay.
Pag po narinig ninyo yung enduring faith, ano po ang tumatakbo sa isip ninyo? Para sa akin, yung enduring faith, that means regardless kung ano man ang inyong mga circumstances. Especially in times of, sasabi natin, ng mga pagsubok sa buhay. Just go on. Magpatuloy lang tayo. Even the going is tough because God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. So, yan ang buhay ng mananampalataya at ganoon din po ang buhay ng church. Ano? Dahil yung ating faith ay nakafocus sa ating pong Panginoon. Amen. Pastor, when it comes sa topic natin na enduring faith, meron po bang times na nandun kayo sa Nikbulan or kahit nasa nun po kayo, nandito na po kayo sa Bawan, meron po bang times na talagang sinulog din ng Panginoon ng inyong pananampalataya na halos talagang, kumbaga sa iba't sabi nga na iba kuko na lang ang nakakapit. Walang matinding pagsubok na dumating sa amin nung kami ay nasa Inikbulan. Siguro yung mga pangkaraniwang nangyayari sa isang pamilya. For example, nagkakasakit yung anak, no? Dahil yung aking panganay doon talaga ipinanganak sa dalawa sila. So may time na si Ate Miriam, si Ate Miriam kasi malapit sila sa amin eh. Bakit lagi sila nandun sa church, One time from San Luis kasi may outreach yung church doon. Ay pagdating ko ay sa amin, medyo gabi na yun sa parsonage. Wala doon yung aking pamilya. So ako ay nagtaka. Sabi ko, bakit wala? Then parang may balita. I think si Ate Miriam din ang lumapit sa amin. Sabi niya, Pastor, yung anak niyo kasi nakainom ng salicylic acid. Kasi nakuha niya. Nako, napapunta pala dito sa hospital. Kaya yan medyo nagkakasakit. Yan ang mga ordinary na pinagdadaanan namin. Of course, sa mga financial, hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi nagkulang. Oo. Amen. So, Pastor, doon po sa inyong, sabihin na natin pag tira po sa church, nakita niyo po paglago ng church simula noon hanggang ngayon, 75 years na po Inikbulan. Ano po ang tingin ninyo nakikita yung pagkakaiba noon at saka ngayon? Kahit sa ibang church, sabihin na natin pwede kayong magsalita general na nawala na dati ganito ngayon, dati ganito kami, ngayon ay hindi na ganito na. Ano po ang difference po kaya, Pastor? Ng mga mananampalataya o ng isang church? Ang nakita ko based on my experience sa paglilingkod ko sa Panginoon sa Inikbulan, nandun yung nila yung desire na magamit talaga sa Panginoon, especially yung kanilang burden to win souls. Kaya pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Na ngayon, alos naman nakikita ko kayo pumupunta doon. Even going to Kalumpang. Na yan lalo na nung time na kami nila Mama Idong, ay alos na namin yan, bahay-bahay. Marami kami napuntahan yan, lalo na sa Talaibon. Nagbabaon lang kami. Sa San Luis, every Thursday, ganun din. Kasama ko din siya at yung isang diakono doon sa San Luis. Nagbabaon lang kami, tapos uuwi ng gabi. Pero nung magkaroon ng sasakyan, so nadadala namin yon, lalo na dito banda sa Ibaan. Kung maalala pa ng mga kapatid. Pero wag kayong sabihin nyo, parang ba't walang lokal na iglesia doon sa Talaibon. Pero alam natin, nagtanim tayo. At napapunta yun dito sa isang gawain din ng Baptist sa town proper ng Ibaan. Merong church dyan. May bunga talaga. May bunga. Pero malaki ko ang pinaka matanda doon, baka na sa piling na ng ating Panginoon. Nakalimutan ko ng pangalan. Ito ba, Sir? Yun nga, speaking of mga pangalan, pwede po ba kayong kung sa pagkakatanda nila, mga kumbaga man of faith natin noon sa Inikbulan, kahit nasa Panginoon na or wala pa, nabuhay pa, ay pwede po ba kayong magbanggit or banggitin niyo po yung mga pangalan nila para lang malaman din ng mga bata. Okay. So, siguro ang unang makikita natin si Mr. and Mrs. Pedro Ilagan. Ng Mama Idong, si Ate Josie, ng kanilang mga anak. And then, sila Ate Esther, Kuya Rolly. Nandiyan din. Mr. and Mrs. Marasigan.
Hindi, yan talaga mga kaano ko noon eh. And then si Kuya Mulo, ang tawag ko, Mr. Romulo and Ate Bioli. Talagang yan, sila Ate Miriam. Baka may makalimutan po ako. Pero yun talaga yung sariwang-sariwa sa aking isip ngayon. Hindi ko na maalala. Pero lahat sila, makikita ko naging bahagi. Mapagmahal sa manggagawa. Pero po ba kayo na-consider na, kumbaga kabady-bady kasi si Pastor Zadi, parang kabady-bady niya sa Tatay Rolly, yun ang nababanggit lagi. Pero po ba kayo na-consider na, ito lagi kong maasa? Teka, ang Kuya Tony, di matatak. At si Ate Beth, yan, lagi ko din kasama yan. Si Mr. Pedro Ilagan, Mamay Idong, lagi kong magkakasama yan. Lalo na sila Kuya Mulo at Ate Bioli. Pag may mga project sa church, talagang siya yung lagi kong kasama. Si Kuya Mulo to. Kaya yung relationship na na-establish sa kanila ay malalim din kasi parang naging mga magulang na namin sila doon sa Inikbulan. Yung question, Pastor, ito na po, konti na lang po. Ano po ang lesson na tumatak sa inyo nung kayo po naging pastor sa Inikbulan na hanggang ngayon dalan-dalan nyo at hindi nyo makakalimutan? Never give up. Never give up. Kahit anong problemang dumating sa buhay natin, mapalipat ka man ng lugar, for some reasons, pero magpapatuloy ka sa Panginoon. Ano mang hirap na pinagdaanan mo, yan man ay mga relational problems, physical problems, ano man sa makikita natin sa church problem, just continue serving the Lord. Focus, nakafocus ka lang sa ating Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor. Konti na lang po. Life verse, Pastor. Job 23 verse 10. Pwede niyo po ba i-share? But he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as gold. Bakit po yun, Pastor? Since yan nung ako I think na naging life verse ko yan nung ako ay high school. Dala-dala ko na hanggang ngayon. Alam yan ng mga members dito. Job 23 verse 10. But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Kasi naging encouragement, challenge yung buhay ni Job sa akin. In spite of pinagdaanan niya. Almost wala na lahat. Pero makikita natin na sabi nga na kahit though the Lord will slay me, I will remain true and faithful to Him. Yan ang verse ko. Yung kung gusto niyo pa, favorite hymn ko. Favorite hymn, Pastor? Living for Jesus. Pastor, okay lang po ba? Kung okay lang, kahit chorus lang, pwede ba mag-sample kayo? Nako, hindi ko na. Living for Jesus, a life that is true, is striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. Di ko naman. Sorry na, pina-special number pa ako. Salamat po, Pastor. Pastor, last, ito po, may mga picture po kami ipapakita sa Okay. Kung natatandaan niyo po kung anong meron na to at sino po yung mga kasama niyo dito, pwede niyo po i-share. Okay. So, baka namatay. Namatay. Si Miller, si Pastor Chod, si OG. Naku, hindi ko na maalala ito. Baka Christmas kantata ito. Oo. Hindi ko na Mga ilang taon kayo dyan, Pastor? Mga ilang taon po kayo dyan? Batang-bata pa eh. Ipapakita po namin yan. Hindi ko na maalala kung ilang taon pa ako dito. Basta bata pa. Ito po, meron pa po. Ito, Pastor, tandaan niyo pa po ba ito? Nako. Sila pa rin, Hindi ko na sila isolde. Si Jan, si Alan. Hindi ko naman, Kuya, yung ni Ate Esta, si dito. Kalimutan ko. Jan po? Hindi. Din? Si Lindel po. Kuya Lindel. Kuya Loring. Okay. Nakalimutan. Tatay at Kuya Loring. Nakalimutan ko, Brad. Pwede ko bang sabihin din? Sila Tatay Magning at Ate Perla.
Maano ko yan. Sorry, hindi ko nabanggit agad kanina. Pero yan talaga yung ano, na masaya kaming... siguro ano na lang to, pahapon ng konti. Pag nakikita niyo po itong mga tao na to, ano ang tumatakbo sa isip niyo? Sila Ate Esther. Wow, si Ate Sani. Ate Sani, yung aming faithful treasurer, Ate Perla, Tatay Magning, ito na nga na Ate Esther. Lagi silang nandyan, na nasa likod ng pastor, ng mga manggagawa, handang sumuporta. Nandyan lagi sila, nagbibigay po ng encouragement. Nandyan. Nostalgic po, Pastor. Praise God. Salamat po. And lastly, Pastor, sa ating pong pagtatapos, ay pwede po ba namin kayo mahinga ng encouragement sa ngayon, sa 75th anniversary ng church, encouragement po sa mga bagong mananampalataya na member ng iglesia at sa mga magiging member po ng church at saka sa mga matatanda na rin pong member ng iglesia. Encouragement. Okay, to all Inikbulan Fundamental Baptist Church brethren, nais ko nang ipaabot sa inyo yung aking pagbati. Happy 25th church anniversary. So, ang aking desire ng aking puso and my prayer para sa inyo sa iglesia, sa mga yung dati na marami na sa kanila ay wala na, yung dinatnang ko. At sana ay kung gaano sila kasigasig sa Panginoon, yung kanilang faithfulness sa Panginoon, ay yung dala-dala po ng generation ngayon or next generation pa na ibibigay ng Panginoon. Just keep on serving the Lord, anuman po ang inyong mga pinagdadaanan. Hirap man o sa hirap at ginhawa, ika nga, ay magpapatuloy tayo sa Panginoon. Dahil alam natin, darating ang panahon na lahat ng ating mga pinagdadaan ng hirap dito ay di pwede nating i-compare sa glory, kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa atin. So just keep on serving the Lord, be steadfast in your faith, and then always abounding in the work of the Lord, dahil alam natin na walang masasayang na anumang ating pinagsimulan at gagawin pa para sa Panginoon. Thank you so much, Pastor.